pagkabanhaw, it changes everything. Amen. Kay dunay pagkabanhaw ug dunay duha ka klase nga pagkabanhaw. Resurrection for condemnation and resurrection for coronation. Mga igsoon, wala na yung pagkabanhaw, bahala, tilawan ako tanan. Amen. Let's be merry. Enjoy this life. Kaya after all, patay naman tahuman ani. Pero tungod sa pagkabanhaw, it will give you a responsible living because knowing that there is a resurrection from the dead. Can you say amen? O mga igsoon, tanang tao mabanhaw. Ang uban lang ngadto sa condemnation, ang uban ngadto sa coronation. Ano nagpabilin niyo na pastor? Bisag walay sweldo, walay promise of support because of the resurrection. One day there is resurrection and there will be coronation. There will be giving of rewards in heaven. Oh Lord of mercy. Amen. Ngano nga mo nagasimba, bisag kapoy kayo, ang uban sa inyo wa pay mga tulugikan sa trabaho. Why you came? Because one day you know that there is coronation. Because one day you know that there is rewarding in heaven. Muna nagakugi kita, pangalagad sa Ginoo kay kabalo kita nga walay masayang sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ang pagkabanhaw ni Kristo mao ang prueba, mao ang pauna nga ebidensya nga ang tanang nagtuo kang Kristo mabanhaw uban kaniya. We have oneness in Christ. Today we will be talking about the power of His resurrection. Ang gahom sa pagkabanhaw sa atong buhi nga Dios. Amo din gina-welcome ang first time nga naa dinhi sa church. No? Mga first timers, welcome ug among extend ang among pagpasalamat sa inyo for joining us this morning in our Easter Sunday celebration. Our text is found in Philippians chapter 3 verse 10 to 11. Philippians chapter 3 verse 10 to 11. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ang akong pangandoy karon nga maila ko pagayod si Kristo. On the emphasis of the word more, to know Him more. Og masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Og makaambit ako sa iyang mga pag-antos, hangtod nga mahisama ako kaniya sa iyang kamatayon. Aron nga pinaagi niini, mahimong mabanhaw usab ako uban kaniya. Kisay nagatuo, kisay nagapaabot nga kita mabanhaw uban kang Kristo. Kinsay excited nga sa atong pagkabanhaw uban diha kang Kristo. Mao kini ang tinguha ni Apostle Paul. Plain and simple. Lord, I want to know you more. Ginoo, gusto pa ka nako mailhan. Gusto pa ko makaila sa imo. Mga igsoon, let me remind all of us nga si Apostle Paul has been a great apostle. Ay yang tawag siyang kaugalingon, I am the least of the apostle, pero kung imong tan-awon, para sa ko, he was the greatest of all the apostles. Pero kung imong tan-awon ng iyang pag-ampo, makita nimo ang meekness, makita nimo ang humility, makita nimo ang hunger. Wala siya nag-ingon nga, Lord, nakailan ako sa imo. No. Wala siya nag-ingon nga, Lord, natagbaw na ako sa imo. No. Ang giingon ni Paul, Lord, I want to know you more. Gusto pa na ako mailhan ang Ginoo. Mga igsoon, nasayod kita nga Paul has been used by the Lord in mighty ways. Daghang mga milagro nga gigamit si Paul sa Ginoo. Daghang mga experiences si Paul nga makita nato nga gigamit siya sa Ginoo to the highest level. And yet, this is his prayer. Lord, I want to know you more. Pwede ba ta makaana-ana sa atong kaugalingon sa Ginoo? Okay, let us say it all together. Lord, I want to know you more. Say it once again, Lord, I want to know you more.
Gusto po ko makaila sa imo, Ginoo. Unsa may mga pamaagi, no, sa atong kinabuhi nga mailhan pa nato si Kristo. Unsa may mga angayang buhaton sa usa ka Kristohanon aron mailhan pa nato sa Ginoo. How? Plain and simple. In every worships that we have, in every singing that we have, in every Bible study that we have, in every devotional that you have, personal time with the Lord, in every Bible reading that you will have, that's an avenue nga makaila pa ka og samot sa Ginoo. Dingay mong katapad na siya, simba-simba pag may panahon. Aron mas mailhan pa nimo ang Ginoo. Sa unsang mga pamaagi pa, pastor, doing the ministry faithfully. Kanang ibabad nimo ang imong kaugalingon sa mga buluhaton sa Ginoo, the more nimo nga mailhan ang Ginoo that He is a God of the ministries. O dili lang na mao ang gusto mahibaw-an ni Paul, not just to know Christ more, but he wants to experience the power of His resurrection. Ginoo, I want to know the power of your resurrection. I want to experience the power of your resurrection. Mga igsoon, kung ang cross nag-display sa gugma sa Ginoo, ang lubnganan nag-display sa gahom sa Ginoo. I will repeat that one so that you will not miss the point. The cross displays the love of God. But the empty tomb displays the power of the Lord. Amen? Kay ang patay, patay. Death is powerless. Wala na'y mahimo ang patay. How can Jesus came back from the dead? Kung nabanhaw si Kristo, buti pasabot that Jesus Christ is so powerful. Amen. Amen. Kung nabanhaw siya, buti pasabot nga, gamhanan si Kristo. Kaya wala po kayo nakita nga tao, nga nagsaad ngayon siya, mamatay ako sa ikatulok adlaw, mabanhaw ako. Jesus Christ said in one of His mga arguments sa mga Parisiyo, ingon siya nga, destroy this temple, and in 3 days, I will restore this temple. Ingon ng mga Parisiyo, how could you restore that one in 3 days? Don't you know nga kining templo, gitukod sa pila ka mga katuigan sa among mga katigulangan, they do not understand unsa ang buti pasabot ni Jesus Christ. Because unawa na nila that Jesus is referring to the literal temple. No, Jesus was referring to His body, that in 3 days, I will come back to life. And another statement sa ding miingon siya nga, no one takes my life from me. I voluntarily offer it and I can take it back. Kinsa magoy tao kung wala kay gahom makaingon ka ana? Patya ko ninyo. Anyway, in 3 days, mubalik rako. So, if you are that kind of person, I believe that there is so much power inside of you. So it is a display sa gahom sa Ginoo. Mga igsoon, dunay lima ka pillars, no? The gospel of salvation. Dunay 5 ka haligi ang maayong balita mahitungod sa kaluwasan. Una, importante ni kaayo, don't miss this one. Una, natao si Kristo. Siya nagpakatao. It is very important nga matao siya aron siya ang magbayad sa atong mga sala. If you cannot believe that Jesus Christ is man, you have a problem in your salvation. Kung dili nimo madawat nga tao si Kristo, 100% siya nga tao, then it will be hard for you to be saved. Ikaduha, si Kristo gilansang sa cross, namatay. So you have to believe that si Jesus Christ was dead. Namatay gid siya. Ikatulo,
si Jesus Christ gilubong. O si Jesus Christ was risen. Not stolen, risen. Lingay mo katapad, not stolen. Risen. So mo ni ang gipalakaw nilang mga istorya sa unang panahon nga nawala daw ang patayng lawas Jesus Christ tungod kay gikawat. No. The angel said, no, he is not here because he is risen. Not stolen, risen. Balik ko na ako sa tunguna. Siya na tao, siya namatay, siya gilubong, siya nabanhaw, ug ang ikalima, siya mikayab ug nagalingkod sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. That is the 5 pillars of the gospel of salvation. Kung dunay isa dinha nga maglisod ka og tuo, it is hard for you to be saved. Okay, so karong buntag, daghay mga tao I believe, no? Daghay mga tao I believe nga nagatuo sa pagkabanhaw sa atong Dios. But the problem is, we do not really know what is the power of that resurrection. We don't really know unsa ba ang epekto sa pagkabanhaw ni Kristo sa akong pagkakristohanon. Unsa ba ang value sa pagkabanhaw ni Kristo when it comes to my personal life? Unsa ba ang nahimong resulta tungod sa iyang pagkabanhaw nganhi kanako? So most of the believers believe about the resurrection, but they don't know what is the power of the resurrection. So together with Paul, mao na ang atong hisgutan this morning. I want to know the power of his resurrection. First point, ang pagkabanhaw, it has the power for my salvation. It has the power for my redemption. Mga igsoon, ang theology sa pagkabanhaw, mao ni ang sentro sa pagtulunan sa kaluwasan sa tao. Ask me why. Kay kung walay pagkabanhaw, walay kaluwasan. Kung walay pagkabanhaw, walay kaluwasan. Tinuod, importante kayo ang cross sa atong kaluwasan. But it's not the end. It is just the beginning of the mission of our redemption. So, without the resurrection, crucifixion is a failed mission. Balikon ko, without the resurrection, crucifixion is a failed mission for our redemption. So without the empty tomb, ang kaluwasan is incomplete. Kinahanglan mabanhaw si Kristo gikan sa mga patay aron ako ug ikaw ug ang mga tibuok katawhan sa tibuok kalibutan makaangkon sa gasa sa kaluwasan. In 1 Corinthians 15:17, mao ni ang giingon, and if Christ is not risen, kung wala nabanhaw si Kristo, nagpabilin kita sa atong mga sala. So nakita nato mga igsoon, plain and simple. Kung wala nabanhaw si Kristo, hangtod karon nagpabilin kita sa atong mga sala. In Matthew chapter 17 verse 8 to 9, I like this verse. As they were coming down from the mountain, Jesus charged them, do not tell the vision to anyone until the Son of Man has been raised from the dead. Muning panahon na nga nag-uban si John, Peter, and James, dito sila sa bukid. Unya katabitang na-transfigure ang naong ni Kristo.
Katipitang nag-amag ang naong ni Kristo. Tong nakita nila nga nausab si Kristo, He was in a glorified body. O nakurat ang mga disipulo because this is the first time na nakita nila ang transfiguration and transformation ni Jesus Christ. Pero unsay gisulti ni Jesus Christ sa ilaha? Don't tell anyone. Ayaw panulti sa uban. Ayaw isangyaw ang akong kausaban. Hangtod nga ako mabanhaw. Mga igsoon, even Jesus Christ teach about His resurrection. Gipanagna ng daan ni Kristo. Prophets has been prophesying the resurrection of the Lord. Psalms had been singing the resurrection of the Lord. And Jesus Christ Himself taught the resurrection of Himself. Mga igsoon, dili nato pwede hisgutan ang kaluwasan, nga dili nato hisgutan ang pagkabanhaw. Aha. Yes. You cannot talk about salvation, you cannot talk about redemption without talking about the resurrection. You cannot sing about redemption without singing resurrection. That's how important it is, the doctrine, the theology sa pagkabanhaw ni Kristo. Mauni ang nagkumpleto sa atong kaluwasan, mga igsoon. Makita nato dinhi that Jesus Christ prophesied that He will be resurrected. Nganong ingon man siya nga ayaw mo panugid hangtod dili ko mabanhaw? Because you can never become a witness sa usa ka tawong patay. There is no power of our testament. There is no power of our testimony. There is no power of our worship. Kung ang atong gisimba, patay nga Dios. Can you say amen? Walay gahom ang atong pagsimba. Walay gahom ang atong pagsangyaw sa maayong balita. Kung ang atong Dios nga gisangyaw, Dios sa mga patay. He said, ayaw isulti kining mga butanga, hangtod nga ako mabanhaw. Nguna mga igsoon, we should have the boldness. We should have the courage to share the gospel tungod ang atong manluluwas na buhi gikan sa mga patay, atong palakpakan ang atong buhi nga Ginoo. Dapat doon na ka ng kalayo sa pagsangyaw sa Ebanghelyo tungod kay ang akong ginasangyaw buhi nga Ginoo. Ladies and gentlemen, let me give an announcement that I can put my trust in Christ. Why? Because Jesus Christ is not a liar. Mingon siya nga, ako mabanhaw sa ikatulok adlaw. It happened. Amen. So therefore, makatuo ko sa tanang gisulti sa Ginoo sa Bible because it all has happened. Can you say amen? Muna igsuon panahon nga magduha-duha ka, hinumdumi ang pagkabanhaw sa Ginoo. Panahon nga magampo ka og masakiton, nga makita nimo ang medical reports nga wa nay kaayuhan, hinumdumi ang pagkabanhaw. There is so much power in the power of the resurrection. Kung ang patay nabuhi sa gahom sa pagkabanhaw, bisan pa ang sakit nga walay kaayuhan, pwede maayo if you believe on the power of the resurrection. Can you say amen? Every time you pray sa mga masakiton, don't give up. There is power of the resurrection, and I believe that power can give healing to that person. Mga igsoon, tanang mga maayong butang nga namatay og nalubong sa imong kinabuhi. Tanang mga maayong butang nga namatay og nalubong na sa imong kinabuhi. Don't worry about it. One day it will never stay buried in your life. One day it will be resurrected from the dead. Tanang mga maayong butang. Di nga imong katapading na siya, may paglaom padaay ka. Di nga pikas nga sa ding na, dili ka magpabilin nga ingon ana.
Kung tanaw nimo sa imong kaugalingon nga, Pastor, perti akong buguya, Pastor, muragwa na ipaglaom nga mausab ko, wrong. There is power of the resurrection. Can you say amen? Pastor, pobre na gid kay ko, Pastor, wa na ipaglaom ning kinabuhi. No, there is power of the resurrection. Pwede ka mausab. Tanang mga maayong butang nga namatay sa imong kinabuhi, one day, it will came back to life. Because of the power of the resurrection. In Romans 4:25, mo gingon sa pulong sa Ginoo, He was handed over to die because of our sins. And He was raised to life to make us right with the Lord. That word, to make us right with the Lord, it means to give us salvation, redemption. So ang pagkabanhaw ni Kristo, mao kini ang nagkumpleto sa atong kaluwasan. So once again, atong palakpakan ang atong buhi nga Ginoo. It has the power for my redemption. It has the power of my salvation. You cannot talk about salvation without talking about resurrection. Ikaduha, it has the power for my transformation. Ang gahom sa pagkabanhaw, mao kini ang nag-usab sa imo, nag-usab sa ako, nag-usab sa ato. Ladies and gentlemen, Christian life is not just a difficult life. Christian life is an impossible life. Let me say it one more time. It is not just a difficult life. Ang pagpangalagad sa Ginoo, mga igsoon, dili lisod, imposible. Ngay mong katapad, imposible. Muna ningon ang pulong sa Ginoo, not by might, nor by power, but by the Spirit, saith the Lord. Mga igsoon, walay maka-first base sa ato sa pagpangalagad sa Ginoo kung wala ang pagkabanhaw. Christian living is not just following rules. Ang kinabuhing Kristohanon, dili ni masungod sa pagbuhat sa angayang buhaton or sa dili pagbuhat sa dili angayang buhaton. No, it's not just about following rules. Ang kinabuhing Kristohanon, it's about transformation. It's about being born again. And being born again is not an act of man. Amen. Kinahanglan mataw ka pag-usab. Dili ka mausab hangtod mataw ka pag-usab. Believe me. Daghay misuway. Grabe atong new year resolution, mag-usab na gid ko Ginoo, di na ginako ni buhaton. Pila lang kabulan balik na sab ka dinha. Lord, dili na gid ko ani Ginoo, pila lang kaadlaw balik na usab ka dinha. Kay ngano man? Natingala ka nganong di man ako ni mahimo Ginoo, because you can never change unless you will be born again. Lingay mo katapad na you must be born again. Again, being born again is not a religion. Being born again is not a sect. Being born again is the theology of the Bible, how to be saved. Dili kapunungan ang born again, dili grupo ang born again. It is a teaching of the Bible. This is the only way nga maluwas ang tao. Amen. O sige unya kang Nicodemus, unless you will be born again, you cannot see the kingdom of the Lord. Igsoon, we cannot change ourselves. Bisag unsaon pa nato og buhat ang new year resolution dong, bisag unsaon pa nato butang-butang diha sa atong format nga muna akong buhaton Lunes, Martes, Miyerkules. Lord have mercy. Gawas kung ang tao mataw pag-usap. Let me remind all of us nga kitang tanan patay sa unang panahon. Kitang tanan. Di mo katapos na patay ka sa unang panahon. You are dead. Pikas ka side para makabulos ka, patay ka sa unang panahon.
Pero igna siya, gwapo lang ka nga patay. But you're dead before. And it is the power of the resurrection of the Lord that changes us. It is the power of the resurrection of Christ that transform us. Can you say amen? Mubita nang sa pagbautismo sa ato, ihulom kita sa tubig. That is signifying nga, gilubong ikaw uban kang Kristo. Ug sa diyang gihawas ikaw gikan sa tubig, buti pasabot, nabanhaw ikaw uban kang Kristo. Amen. So makita niyo ang progress, ang proseso sa kaluwasan. Wala ba yan nagpabilin sa lubnganan? How I wish no gipang-ana lang ta diretso na tagikawas ba? Para diretso na taglangit. But paghulubong sa imo, gilubong ikaw uban kan Kristo. You are dead. I am dead already. And because of that resurrection, there comes this new life. Bag-o na nga binuhat. Let me give you an announcement, my dear brothers and sisters. This is not me anymore. This is Maynard Ulan version 2.0. This is not me. Katong palahubog nga Maynard, no, it's not me anymore. Katong adik nga Maynard, no, it's not me anymore. This is the newness of life. Amen. Di nga mong katapat pahinomdumi, dili na ikaw. Dili na ikaw. Inana ka-importante nga masayod ka, unsa ka-importante ang pagkabanhaw sa imong pagkakristohanon. It's because of His resurrection that I am transformed. His resurrection made my transformation possible. Amen. Amen. O mga igsoon, transformation muning gitawag natog kausaban or change. Amen? Dunay duha ka klase nga kausaban. Una, the inside transformation and the outside transformation. So, ang kompleto nga kausaban inside out. Nay nahitabo sa sulod ug dunay mahitabo sa gawas. And please be reminded nga walay kausaban sa gawas hangtod walay kausaban sa sulod. Balikon ko, walay kausaban sa gawas kung walay kausaban sa sulod. Ang gawas, makita ang kausaban. Amen. Transformation outside can be seen, can be witnessed. Makaingon ka na usab gid si brother ba? Pero ang kausaban sa sulod, dili na makita mga igsoon. But we cannot deny that there is power working inside of that person. Amen? Kana makita bitaw nimong tawo nga nausab, makaingon ka ba nga, naagigahom sa Ginoo ba? Imposible maganing tawhana mo usab. Amen? Kita na mugtaw ka ng imposible kay maluwas? Kita na mugtaw ka ng imposible kay mausab? Makaingon ka nga, grabe gid ang Ginoo ba? Wa na ko nagdahom ani nga mausab ning tawhana. Amen. Even me myself, nakaanag ko, grabe gid ang Ginoo ba? Wa gi ko nagdahom nga mausab pa ko. Kamo nag-expect man mo no kay mga buutan man gud mo. Even me myself, I never expected to become a pastor. Never in my dream that I will become a pastor. Again, sublihan ko akong testimony, sakristan ko sa unang panahon, religious ko sa una, but I am not a good man. I am not a good person. I am not a righteous person. Pero salamat sa Ginoo. Giusab sa Ginoo. Amen. Okay, so in Romans chapter 6 verse 4 mo ning giingon sa pulong sa Ginoo, therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Everybody say newness of life. Say it one more time, newness of life. Doon ay panultihon nga nag-ingon mga igsoon that people don't change. Kadungog mo na, ay ayaw na pastor. To ka na ay nalaglaom kay ang tao di kinamausap kung ingon ana gid na. Amin mga nanay. Ay kana kumban na, wa na gid na. Murag idad-on niya sa lubnganan na yang kinaiya. Wa na gid paglaom. No, there's hope. There's hope. Lingay mo tama, there's hope. Because of the resurrection. Kana mga bana nga nag-ampo na, change my wife, oh Lord. Ay paglaom, may paglaom ka, brad.
change my wife, O Lord, no? May paglaom ka. May kausaban tungod kay dunay pagkabanhaw. People don't change. Partially true, but not totally true. Because of the resurrection, people can change. I will repeat that one. Because of the resurrection, you can change. Lingay mong katapat, you can change. So mga igsoon, be ready to say goodbye sa imong old self. Usay mong usay ka ng mingawon pataba katong karaan nga floor, no? Ganahan mo ko atong kinabuhi pa sa mingawon mo ko ato usahay godoy. Be ready to say goodbye to your old self. Bradyo, say goodbye to your old self. Patay na to, wa na to. You are now a new creation. Amen? Wala na to. Katong palakiro sa unang adudong, wala na to. Katong palakira sa unang akuan, wala na to. Katong patakalag panugot og lalaki, wa na to, patay na to. Katong lalaki nga patakalag panguyab, patay na to. Napoy lalaki nga patakalag panugot og babae? Mga isiboy kayo. Wala na to. Katong bungangera nga mga asawa, wala na to. Katong mga anak nga mga gahig ulo. Katong mga anak nga mga badlungon kaayo, patay na to. Itong mga anak bitaw nga di maminaw sa kanang sa mga panambagon, sa mga ginikanan, wala na to. Wala na to. Itong mga Kristohanon nga gahig ulo, wala na to. Wala na to. Wala na to. So, kini mga Kristohanon nga nabilin, mga matinud-ano ni. So everybody say goodbye, my old self. Say it one more time, goodbye, my old self. Be ready to wave goodbye to your own self. Can you still remember the story of Abraham and Isaac? Atong panahon na doon ay duha ka buok namatay. Kisay namatay atong panahon na? Una namatay ang kanding, nga mao'y gihalad ni Abraham, tong nasangit iyang sungay sa sampinit, o ikaduhang namatay si Abraham adtong adlawa. The Abraham that goes up to the mountain is not the same Abraham that goes down in the mountain. Hello, somebody? Ang Abraham nga mitungas, lahi sa Abraham nga minaog. Katong Abraham nga nanaog, namatay na ang iyang personal nga mga agenda kang Isaac. He is a new Abraham when he came down to that mountain. Namatay ng iyang mga kaugalingong mga damgo, mga personal mga personal nga tinguha. He was a new Abraham. I hope the power of the resurrection of the Lord will bring us newness of life. Nang mamatay na ang atong mga selfish desires. Mamatay na atong mga personal nga mga damgo sa atong kinabuhi. It will become the dream of the Lord for us. Mga igsoon ni ngayon mong katapad, patay ka na. Patay ka na. Okay, number 3. The resurrection has the power for my redemption or salvation. Number 2,
It has the power for my transformation. Mao ni ang nag-usab sa ako. Number 3, mao ni ang naghatag og gahom sa akong pagkabanhaw for my resurrection. Buti pasabot. Ang gahom nga nagbanhaw kang Kristo, mao sab ang gahom nga mobanhaw sa ako ug sa imo. Murag wala kay excited. Ang gahom nga nagbanhaw kang Kristo, mao sab ang gahom nga mobanhaw sa imo ug sa ako. Amen. This is our blessed hope. Mga igsoon, let me tell you this one. Kung walay pagkabanhaw, ang atong concept sa kinabuhi will be inani. Enjoy, be merry, eat, paghubog-hubog, i-enjoy ang imong kinabuhi, tilawitan na nimong matilawan kay ini, pag mamatay ka, patay ka na. That will be the doctrine of our life. Pero tungod sa pagkabanhaw, it changes everything. Amen. Kay dunay pagkabanhaw ug dunay duha ka klase nga pagkabanhaw. Resurrection for condemnation and resurrection for coronation. Mga igsoon, kung wala lay pagkabanhaw, bahala, tilawan ako tanan. Amen. Let's be merry. Enjoy this life kay after all, patay naman ta human ani. Pero tungod sa pagkabanhaw, it will give you a responsible living because knowing that there is a resurrection from the dead. Can you say amen? O mga igsoon, tanang tao mabanhaw. Ang uban lang ngadto sa condemnation, ang uban ngadto sa coronation. The question is, where are you when the resurrection will come? Condemnation or coronation? I hope this will remind us to make a responsible, to have that choice, no? Ano ba? Responsible choices, tama ba? In choosing. You must be responsible in choosing. Because after all, there is the resurrection from the dead. Nganong nagpabilin mi na mastor bisag walay sweldo, walay promise of support because of that resurrection. One day there is resurrection and there will be coronation. There will be giving of rewards in heaven. Oh Lord of mercy. Amen. Nganong naman mo nagasimba? Bisag kapoy kayo, ang uban sa inyo wa pay mga tulugikan sa trabaho. Why you came? Because one day you know that there is coronation. Because one day you know that there is rewarding in heaven. Muna nagakugi kita, pangalagad sa Ginoo kay kabalo kita nga walay masayang sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kanyo sa palakpakan nato ang Dios. Mga igsoon, ang pagkabanhaw ni Kristo mao ang prueba, mao ang patinga, mao ang pauna nga ebidensya nga ang tanang nagtuo kang Kristo mabanhaw uban kaniya. We have oneness in Christ. I will repeat that one. We have oneness in Christ. Sa diyang nabanhaw at sa diyang namatay si Kristo, namatay kita uban kaniya. Sa diyang nabanhaw si Kristo, nabanhaw kita uban kaniya. Sa diyang mikayab si Kristo o gi-exalt si Kristo, we are exalted together with Christ. Can you say amen? This is our blessed hope. Mao ni ang atong bugtong paglaom. 1 Corinthians 15:21. For since by one man came death, by one man also came the resurrection from the dead. I will repeat. For since by man, referring to Adam, came death. Pinaagi kang Adan, kitang tanan, nangamatay. By man, capital M ang gigamit, that's referring to Jesus Christ. By man also came the resurrection from the dead. Ang tanang nagatuo kang Adan, mamatay. Ang tanang nagatuo kang Kristo, makabaton o kinabuhing walay katapusan tungod dunay pagkabanhaw sa mga patay. Makita ninyo? Ang imong sala, it's not your own sin. It is the sin of Adam.
Also, although na kay personal sin, pero ang imong personal sin resulta kay na imputed sin sa imo. Balikon ko ha, wala ka na himong makasasala tungod kay nakasala ka ha. Balikon ko, wala ka na himong makasasala kay nakasala ka. Gipakataw kang makasasala, munang makasala ka. Wa kay mahimong makasala jud ka, munang ingon ang Bible, you must be born again. Kay gipakataw kitang baboy, kay kung baboy man taon, sa'yo buhaton sa baboy. Bisa kung saan pa nimo nagpagwapo, pagwapa, imo pa ng brasan ang iyang ngipon, imo nang saninaan, suhutan ni mugsot, palingkuro nimo dito sa imong supa almer, makakita naglunangan, mudagan kinang baboy kay nganuman kay baboy man siya. Alingay mong katapan na baboy kita sa unang panahon. Mubalik kita ito sa lunganan kay baboy man. Munang ingon ang Bible, you must be born again. Dapat ang baboy matao pag-usap mahimo siyang iring. Kita ba mong iring maglunang? Kita mo iring maglunang? Dili na kay nga naman natao siya pag-usap. So munang ang taong nakabaton sa kaluwasan, ang taong na born again na, di na naganahan magbuhat sa sala. Because you had been born again. I hope nga kanang klaro ang akong pag-explain sa inyo. I hope it's my prayer nga kanang nasabtan ninyo nga akong ginasulti. Wala ka na himong makasasala kay nakasala ka. Makasasala ka maunang makasala ka. We are born is sinner. And we cannot stop sinning. That is why the Bible said, you must be born again. Comprende? Okay. Mga igsoon, ang powerful part of the resurrection, you know what? Yes, no, I get it. I get it. I get it. There is so much power displayed in the resurrection. I get it. But you know what? The most powerful part of the resurrection, dili ang pagkabanhaw ni Kristo. Are you ready for this one? The most powerful part in His resurrection, kung kinsa ang iyang gibuhatan sa iyang pagkabanhaw. That is the most powerful part. Yes, how amazing it is He died on that cross. Yes, how amazing it is He came back to life. But what really amazes me, kung kinsa o kampara kang kinsa gibuhat niya ang iyang kamatayon o iyang pagkabanhaw. The most powerful part is He did it for you. He did it for me. He never did it for Himself. Dili para sa iya. Namatay siya, dili para sa iya. Nabanhaw siya, dili para sa iya. Para sa imo ug sa ako. And that is why the psalmist asked the question, what is man? That you are so mindful of him. Who is me? That you took care for me. Ginoo, kinsa man ko? Unsa man ko? Unsa ba ang nasa ako? Nganong gibiyaan man nimo ang langit para lang sa ako? Unsa man ang nasa ako, Ginoo? Nganong namatay ka sa cross? Why you give up your life just for me? Who am I? Munang kanta sa Casting Crown, who am I that the Lord of all the earth, kinsa man kaigsuon. Let me remind all of us this morning, you are so precious in the sight of the Lord. Don't you ever underestimate yourself. Oh Lord, the darling of heavens came down to die for you. That's how important you are. That's how awesome you are. Kung na may mingon sa imong mga tao, wala kay kwintang anak ka, God said, you are so precious to me. In fact, one of the verses in the Bible said that we are the apple of God's eye. Ikaw ang kalimutaw sa mata sa Ginoo.
I am the apple of God's eye. So, buti pasabotan na, Pastor, what's the implication of that? Buti pasabot, walay panahon nga wala ko gitanaw sa Ginoo because I am the apple of God's eye. Ako ang kalimutaw sa Ginoo. Pwede ta maghimog experiment kadali? Pwede ta? Paliog na kong tusok sa inyong mata. Ana daw, say, yana, say mahitabo sa imong mata. Ana daw. Ayo lagi dayon. Ana. Tanggalan yung antipara. Experiment, say mahitabo sa imong mata na. Ha? Usay mahitabo sa imong mata? Mupi yung anuman. Because ang imong mata dunay kanang gitawag natong natural reflex nga proteksyonan ang imong kalimutaw. Bisag wa pa ka nagunauna mo piyong siya. Why? Because it has a natural reflex nga proteksyonan ang imong mata. Kung ikaw ug ako ang kalimutaw sa Ginoo, don't you think di ka proteksyonan sa Ginoo? Don't you think kadili ka ayohon sa Ginoo? No. That is how precious you are. Let us all stand.